Isang magandang hapon po sa ating lahat. Let everything there is breath. Hallelujah. Tayo po ay sama-samang magpupuri at magpasalamat sa ating nag-iisang Diyos. Amen? Let us pray. Father God, we praise you, we honor you, Lord God, this afternoon. Almighty God, thank you for this moment. We worship your holy name. We come here as we are lifting up our voices in our life. We thank you, Lord, for your presence. And we thank you for your goodness and presence and mercy, O Lord. And we give you highest praises and glory. In Jesus' name we pray. Amen. Our call to worship reading for today is taken from Psalm 22, verse 27 to 28. All the ends of the world shall remember and turn to the Lord, and all the families of the nations shall worship before you. For the kingdom is the Lord's, and He rules over the nation. Amen? Handa na po ba tayong lahat na mag-worship sa ating Panginoon? Amen. Let us praise the Lord. Let us shout praise the living God. And let us sing to the Lord. Every praise is to our God. Amen? Every praise is to our God. Every word of worship, every one of honor. Every praise is to our God. Sing hallelujah, to our God. Glory, hallelujah, to our God. Every praise is to our God. Every praise
Hallelujah. Father, we praise you. That you deserve, Lord. Your name alone be glorified in the midst of God. Patuloy po natin parangalan ng ating Panginoon. For He deserves all glory and He deserves all praises and honor. We worship you, O Lord. Hallelujah. You are the peace that guides my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees.
aking kanlungan at kapayapaan. Yes, Lord. Ang dulot mo ay pag-asa, tugon ko'y pagsamba, pasanin at lalaho sa ating pagtatagpo. Ang buong puso at buhay sa'yo'y iaalay. Diyos, ikaw ay karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba, pagmamahal at pagdakila, alay sa'yo aming Ama. Diyos, ikaw ay karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba, tanging hangarin ang ikaw ay sambahin. For you alone, for you alone deserve our glory, for you alone deserve our praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face, for you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Father, we love you and we worship you this day. Thousand generations falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb. And all who come before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Come on, church, we sing your name. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, yes you are lifted high, holy, holy forever. And if you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. And if you walk in freedom, and if you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Oh, we sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries,
Father, we bless your name. You are holy. Amen. Your name is higher and lifted, God. You are holy forever. Amen. Indeed, Lord, your name stands above them all. Amen. Only your name, you will always be great and will always praise to you, O God. Amen. And everybody say, Amen. Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon, purihin ka o Diyos sapagkat kayo ay napakabuti, sapagkat kayo ay karapat-dapat, Amen. sapagkat o Diyos, kayo ang lumikha ng langit at lupa. Amen. Sa inyo po ay lumalapit kami at patuloy pong nagpapasako. Hinihiling namin na pagharian niyo po ang aming bayan, ang bansang Pilipinas, nakahabagan ninyo at kauwaan. Kayo ang Diyos na mag-ingat mula sa anumang threats, labas man o sa loob. Dalangin namin ang pamunuan na iyong pong gabayan. Dalangin namin na ang pangangaral ng mabuting balita ay patuloy pong maisagawa sa buong bayan. Patuloy din namin dalangin ang Taiwan na iyong pong ingatan, manatili ang kalayaan, at patuloy pong maipahayag ang iyong salita sa bansang ito. Ipinapanalangin namin ang mga panalangin ng mga kapatiran, ang panalangin na si Joy na nasa ER. Ngayon, palakasin niyo nga po siya, maging maayos ang kanyang blood test. We pray for miraculous healing for Rainier Molina from Becker's muscular dystrophy. Dalangin din namin ang pamilya ni Ate Linda sa kanilang pagkadalamhati, ang kaaliwan ng banal na Espiritu Santo. Dalangin namin ang Ate Mary sa kanyang pag-aasikaso, na iyong nga pong palakasin, gabayan, samahan at ingatan. Dinadalangin namin, Panginoon, ang patuloy mong pagkilos sa lahat ng gawaing ipinagkatiwala niyo sa TIC, sa English, sa Tagalog, sa Walyen, sa Taoyen, dito sa Taipei. Na iyo nga po kaming kasihan, na iyo nga po kaming pagpalain, na iyo nga po kaming samahan. Dalangin din namin, O Diyos, na patuloy na maitaas ang pangalan ni Jesus sa aming kalagitnaan. Sa hapon na ito, sa panangaral ng iyong salita, patuloy na itago sa iyong harapan, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo ang iyong lingkod, na ang pangalan lamang ni Jesus ang may taas, ang iyong salita ang maiproklama, at ang banal na Espiritu ang tunay naming maging guro. Amen. Sa iyo nga po pinagkakatiwala maging ang lahat ng kabigatan ng bawat isa, ang mga plano, ang mga pangangailangan na kayo po ang Diyos na tutugon. Amen. Sa lahat ng ito, Panginoon, ibabalik po namin ang papuri, ang pasasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Let us all stand. Our scripture reading is taken from Joshua 6, verse 15 to 21. But it came to pass on the seventh day that they rose early about the dawning of the day and marched around the city 7 times in the same manner. On that day only they marched around the city 7 times. And the 7th time it happened when the priests blew the trumpets that Joshua said to the people, "Shout, for the Lord has given you the city. Now the city shall be doomed,
by the Lord to destruction. It and all who are in it, only Rahab the harlot shall live, she and all who are with her in the house, because she hid the messengers that we sent. And you by all means abstain from the accursed things, lest you become accursed when you take up the accursed things, and make the camp of Israel a curse, and trouble it. But all the silver and gold, and vessel of bronze and iron, are consecrated to the Lord. They shall come into the treasury of the Lord. So the people shouted when the priest blew the trumpets, and it happened when the people heard the sound of the trumpet, and the people shouted with a great shout that the wall fell down flat. Then the people went up into the city, every man straight before him, and they took the city, and they utterly destroyed all that was in the city, both men and women, young and old, ox and sheep and donkey, with the edge of the sword. This is the word of our Lord Jesus Christ. Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay dadako sa chapter 6 ng Joshua. At ngayon po yung chapter 6 ng Joshua, ito po ay may sa ibang panahon, ito po ay controversial. Sa mga maawain, ito po ay parang hindi kapanipaniwala. Sa mga ang tingin sa Diyos ay napakabuti at maibigin, ito ay parang hindi niya iaalaw. So, tingnan po natin, dahil ito po ay pangyayari, titingnan po natin siya sa kabuuan, no? Yung buong Joshua 6. Naway kahabagan tayo ng Panginoon na hindi ho bumigat ang iyong mga mata. So ang Joshua 6 po, so ano ba yung walls of Jericho, ang siyudad ng Jericho, city of Jericho? So sabi dito, Jericho is the first walled city, one of the oldest inhabited cities in the world. No? Sabi ng mga dalubhasa, historian, ito yung first walled city. Kung tayo po sa Pilipinas, merong Intramuros. Ang Intramuros noon ay walled city, na kung saan ang mga namumuno ay namumuhay sa seguridad ng isang walled city. Ganun po ang Jericho. Okay. Ito po ay nasa Valley of Jordan. Siya po ay malapit sa ilog. At matatandaan po natin, ang mga Israelita ay tumawid ng ilog. At ito po ang pinakauna nilang syudad na kukunin sa pangalan ng Panginoon sa pagtupad sa pangako ng Diyos kay Abraham 400 years before. Ipinangako kay Abraham na ang Kanaan ay ang lupang pangako. At ito po yung nakabungad o nasa bungad ng Canaan, no? At ito po yung pinangako ng Diyos. Sige po, at marami ang medyo ito ay iniiwasan ang buong talata ng chapter 6 ng Joshua dahil sa mga pangyayari. Tingnan po natin. Una, no, ito ay napapalibutan na nila. Una, sa 2 to 5, dito po ay binanggit na ang Jericho ay binigay na ng Diyos sa mga Israelita. At sinabi ng Panginoon kay Josue, tingnan mo, ibinigay ko na sa iyong
kamay ang Jericho, ang hari nito at mga mandirigma. Lilibutin ninyo ang buong lungsod, lahat ng mga lalaking mandirigma ay liligid na minsan sa lungsod. Gagawin ninyo ito sa loob ng 6 na araw. Ang 7 pari ay magdadala ng 7 tambuli na mga sungay ng tupa sa unahan ng kaban, at sa ika-7 araw ay inyong paliligiran ng 7 ulit ang bayan, at hihipan ng mga pari ang mga tambuli. Kapag hinipan na nila ng matagal ang sungay ng tupa, at kapag inyong narinig ang tunog ng tambuli, ay sisigaw ng malakas ang buong bayan. Ang pader ng lungsod ay guguho, at ang buong bayan ay tuloy-tuloy nasa salakay. No? Iniiwasan ito ng ilan dahil nga saan ka ba nakita ng military strategy na iikot ka lamang ng 6 na araw, tapos sa ika-7 araw, 7 beses kang iikot, no? Habang nagtumiikot ay tumutugtog ng trompeta, no? At sa pinaka-7 araw ay sisigaw, at pagkatapos ng sigaw ay babagsak na ang wall. So, merong iba naman ay ginagawa rin ito, no? Yung mag-walk, tapos sisigaw. Wala pa naman akong nakita na bumagsak na wall na ginawa iyon. Anyway, titingnan natin, no? May mga learnings po iyan. Yan po yung isa, no? Yung isa na iniiwasan dahil nga sa ganoon. Okay. Sa part 2, ang pagsisimula ng paglibot sa Jericho. Kaya tinawag ni Josue na anak nino ng mga pari at sinabi sa kanila, buhatin ninyo ang kaba ng tipan, 7 pari ang magdala ng 7 tambuli na may sungay ng tupa sa unahan ng kaba ng Panginoon, at kanyang sinabi sa bayan, sumulong kayo at lumakad sa palibot ng lungsod, at palakarin ninyo ang mga lalaking may sandata sa unahan ng kaba ng Panginoon. Nang makapagsalita na si Josue sa bayan, ang 7 pari na may dalang 7 tambuli na mga sungay ng tupa sa harapan ng Panginoon ay lumakad na pasulong at hinipan ng mga tambuli, at ang kaba ng tipan ng Panginoon ay sumunod sa kanila. Now, yung kabanho ng tipan ng Panginoon, it symbolizes the presence of God, yung presensya ng Diyos. Dito rin po, makikita ho natin na sumunod naman ang Joshua generation kay Josue. Bagamat maaring mag-question. Ang kagandahan po kasi nitong ng Joshua generation, this will be the first time na makikipaglaban sila. No? Minsan, ang problema natin ay pag marami tayong experience. Maring yung experience natin ay maging sagabal sa atin dahil lagi babalikan natin, wala pang gumagawa ng ganyan. Pero ito nga ay hindi pa sila nakikipaglaban. Ang kakalabanin nila ay isang bayang matagal na at may sanay na mandirigma. Okay. So sa pangalawang tagubilin, no? Ang mga lalaking may sandata ay nauna sa mga pari na humihip ng mga tambuli. Pangatlo na pala ito. At ang bantay sa likuran ay sumunod sa kaban, habang ang mga tambuli ay patuloy na hinihipan, at iniutos ni Josue sa bayan, huwag kayong sisigaw, ni maririnig ang inyong tinig, ni magsasalita ng anumang salita, hanggang sa araw na aking sabihin, kayo'y sumigaw, at saka lamang kayo sisigaw. Kaya't kanyang inilibot na minsan sa lungsod ang kaba ng Panginoon. Sila'y pumasok sa kampo at nagpalipas ng gabi doon. Alam niyo, iniisip ko ito, paano kaya kung mga Pilipino ito, na sinabihan na huwag kayong magsasalita habang naglalakad. Ako, bakit? Papasa kaya tayong mga Pilipino dyan. Sabi rin, huwag kayong sisigaw, ni maririnig ang yung tinig, ni magsalita ng anumang salita. No?
Tayo pa man ding Pinoy, mahilig mag-segue ng mga mahilig ding magsalita kahit hindi kinakausap. Naglalakad ka maghapon, no? Iniisip mo yun, naglalakad ka maghapon, tapos marami kayo, pwede ba yun? Diba, dito nga sa atin, no? Pagka sumakay ka ng bus, malalaman mo ng kabayan. Pag sumakay ka ng tren, malalaman mo ng kabayan, diba? Medyo may kalakasan magkwentuhan ng mga Pinoy. Kaya siguro hindi tayo inutusan ng ganyan. Okay, ano pa? Yung pang-apat, ang patuloy nilang paglibot sa Jericho. Kinaumagahan, si Josue bumangong maaga at binuhat ng mga pari ang kaba ng Panginoon. Ang 7 pari na may dalang 7 tambuli na mga sungay ng tupa ay lumakad na pasulong sa unahan ng kaba ng Panginoon habang patuloy na hinihipan ang mga tambuli. Ang mga lalaking may sandata ay nauna sa kanila. At ang bantay sa likuran ay sumusunod sa kaba ng Panginoon habang patuloy na hinihipan ang mga tambuli. Sa ikalawang araw ay minsan lang silang lumakad sa palibot ng lungsod at bumalik sila sa kampo. Gayon ang kanilang ginawa sa loob ng 6 na araw. No? Sa loob ng 6 na araw, ginawa po nila iyon. No? Okay. Dumating ang pang-7 araw. At nangyari ng ika-7 araw nang mag-uumaga na, sila'y maagang bumangon at 7 ulit silang lumakad sa palibot ng lungsod sa gayon ding paraan. Nang araw lamang na iyon sila lumakad ng 7 ulit sa palibot ng lungsod. Sa ika-7 ulit ng hipan ng mga pari ang mga tambuli ay sinabi ni Josue sa bayan, "Sumigaw kayo sapagkat ibinigay na ng Panginoon sa inyo ang lungsod. Ang lungsod, pati ang lahat na naroon ay itatalaga sa Panginoon sa pagkawasak. Tanging si Rahab na upahang babae, siya at ang lahat na kasama niya sa bahay ang mananatiling buhay sapagkat kanyang ikinubli ang mga sugo na ating isinugo." No? Tingnan pa ho natin. "Ngunit kayo, layuan ninyo ang mga itinalagang bagay. Baka kapag naitalaga na sa inyo, ay kumuha kayo ng anuman sa itinalagang bagay. Sa gayo'y susumpain dahil sa inyo ang kampo ng Israel at magkaroon ng kaguluhan. Ngunit lahat ng pilak, ginto, mga sisidlang tanso at bakal ay banal sa Panginoon. Ang mga ito ay papasok sa kabangyaman ng Panginoon." No, dito po pumapasok yung tinatawag na principle of the purse. Dahil yan yung unang syudad, yan yung unang panalo nila, at yung plunder o yung makukuha nilang yaman doon ay hindi para sa kanila, ito ay para sa kabangyaman ng Panginoon. Tapos verse 20 to 21. "Kaya sumigaw ang bayan at hinipan ng mga tambuli. Nang marinig ng bayan ang tunog ng tambuli, ang bayan ay sumigaw ng napakalakas. Ang pader ay gumuho, kaya't ang bayan ay lumusob sa lungsod. Ang bawat lalaki ay tuloy-tuloy na pumasok at kanilang sinakop ang lungsod. Kanilang lubos na pinuksa ng talim, ng tabak, ang lahat ng nasa lungsod, maging lalaki at babae, ang bata at matanda, ang baka, tupa at asno." No? Nabasa po ba natin yon? Lahat, pati bata ay kaya nga sinasabi ko sa inyo, ito po ay iniiwasan, lalo na ng mga maano sa human rights. Ayan, bakit pinatay ang lahat? Now, para mas maunawaan natin, sa Genesis 15, sa Genesis 15, 13 to 16, tingnan mo natin, no? "Your descendants will be strangers in a land." Ito po ay patungkol kay Abraham. "Will be strangers in a land that is not theirs, where there will be enslaved and oppressed 400 years. But I will also judge the nation whom they will serve, and afterward
they will come out with many possessions. Then in the fourth generation, they will return here, for the iniquity of the Amorite is not yet complete. Ngayon, yung phrase na the iniquity of the Amorites, doon po yung mababasa sa Genesis 15:16, yung iniquity of the Amorites. Kumbaga ay pagka napuno na yung salop, no? Pagka napuno na yung salop, pagka napuno na yung kasalanan. Mas maunawaan natin yan doon sa parallel na pag-aaral natin sa midweek, yung patungkol sa Arko ni Noah. Doon sa Arko ni Noah, sa antediluvian period, yung bago magkaroon ng tinatawag na baha, ang kasalanan ng tao ay nakumpleto. Yung iniquity of that generation ay talagang kumpleto. No, ano ho ba yung sa Canaan? Ano ba yung mga nasa Canaan? Doon po sa Canaan, yung lalo na sa Jericho, nandoon po yung makikita natin sa Leviticus 18. No? Basahin ko lamang po sa Leviticus 18. Ito pa yung kagandahan sa atin sa Tagalog Fellowship sa Taipei. Dahil hindi ko kayo katulad doon sa Taoyuan na sila ay kinamaikli dahil galing sila sa trabaho at wala pang tulog. Kaya kailangan medyo maikli ang pagpapaliwanag doon. Pero dito ay pwede naman 2 oras. Amen. Deuteronomy 18:21. Leviticus 18. No, bakit ba? Nagkakamali tuloy. Leviticus 18. No? Leviticus 18. Do not give any of your children to be sacrificed to Molech, for you must not profane the name of your God. I am the Lord. Do not lie with a man as one lies with a woman. That is detestable. Do not have sexual relation with an animal and defile yourself with it. A woman must not present herself to an animal to have sexual relation with it. That is a perversion. Do not defile yourselves in any of this way, because this is how the nation that I am going to drive out before you became defiled. Even the land was defiled, so I punished it for its sin, and the land vomited out its inhabitants. So yung makikita natin sa Leviticus 18:21 to 25, yung lifestyle na yun po yung lifestyle na naroon sa Canaan, especially to sa Jericho. Kaya pati yung hayop ay defiled, kaya pati yung hayop, sabi dito, babae, ang bata at matanda, ang baka, tupa at asno. So naunawaan po natin, maaaring tanungin natin, no? So makikita natin doon, merong 5 bagay doon sa Leviticus. No? They sacrificed their children to idols, to the god they called Molech. They profane the name of the Lord God. They lie with male as one lies with a female, meaning yung homosexuality. It's an abomination. Yung babae ay nakikipagtalik maging sa hayop. Lalaki ay ganun din, having intercourse with animals, women having sex with animals. At sa nakakalungkot na ating kapanahunan, yung mga bagay na ito ay makikita natin kahit sa Western nation. Alam niyo po, ang bansang ang Roma, yung Roman Empire ay napakalaki, napakalakas. At hindi ho sila natalo ng anuman, kundi sila ay tinalo ng kanilang lust. At yung pong mga bagay na ito ay
nag-i-invite ng judgment among nations. Makikita rin natin ito sa Israel nung panahon ni Prophet Jeremiah, kung saan imbis na Diyos na lumalang ng langit at lupa ang kanilang sambahin, ang sinamba nila ay sila Astoret, sinamba nila ay mga Diyos-Diyosan, sinasacrifice nila ang kanilang mga bata, at at naroon yung tinatawag na pagtaas ng immorality. Yan po ay hindi po karapat-dapat sa Diyos. Sa Deuteronomy rin, sabi ron sa Deuteronomy 9 verse 4, Deuteronomy 9 verse 4, when the Lord your God has driven them out before you, do not say in your heart, because of my righteousness the Lord has brought me in to possess this land. Rather, the Lord is driving out this nation before you because of their wickedness. Kaya sila dinag-drive ng Lord mula doon sa promised land is because of their wickedness. Hindi ka dahil kayo righteous. Yung mga Israelita, pasaway din eh. Parang tayo lang yun. Pasaway din. Ako lang pala. Ako lang ata pasaway, kayo ay napakababait. Amen. Amen. Okay to God. Deuteronomy 18 verse 9 to 12. Basahin ko pa uli, no? When you enter the land which the Lord your God gives you, you shall not learn to imitate the detestable things of those nations. Therefore shall not be found among you anyone who make his son or his daughters pass through the fire, one who uses divination, one who practices witchcraft, or one who interprets omen, or a sorcerer, or one who casts a spell, or a medium, or a spiritist, or one who calls up the dead. For whoever does this thing is detestable to the Lord, and because of these detestable things, the Lord your God will drive them out before you. Because of the detestable things na ginawa nitong mga taga-Jericho, ng mga taga-Canaan, kaya sila dinadrive. Ang tanong, may karapatan ba ang Diyos? Meron. Dahil siya ang may-ari ng lahat. At yun ay ginawa niya na nang linisin ng Diyos ang lahi ng tao, nang nilinis niya at napuksa ang lahi ni Cain doon sa baha. No, natatandaan niyo po, no, yung umaten sa midweek, no? Kaya nga po parallel ito eh, kasi mas maunawaan mo yung book of Joshua pagka nalalaman mo yung book of Genesis. May magkaugnay po yon. Hindi ginagawa yon dahil walang magawa yung pastor at yun lamang yung gustong ituro. Magkaugnay po kasi yon, kasi mas maunawaan natin yon, yung context ng Joshua, pagka alam natin yung konteksto ng Genesis. Amen. Dahil din doon sa Genesis, doon ipinangako ng Diyos kay Abraham na ipagkakaloob niya yung lupang pangako sa kanya at sa kanyang mga descendants. Yun po yun, no? Kaya parallel po yung pag-aaral na yan. At ang Diyos ay ang sovereign at siya ang may prerogative sa ganoon. Kaya, kasi yung verse 21 na yan, Joshua 6:21 ay very controversial yan sa iba. O akala ko ba ang Diyos ay maibigin? Bakit sinabi niya puksain sa talin ng tabak ang lahat na nasa lungsod, maging lalaki, babae, ang bata at matanda, ang baka, tupa at asno. At bago pa man mangyari yun, pinaliwanag na sa aklat ng Leviticus at Deuteronomy yung uri ng pamumuhay ng mga tao roon, bakit sila idadrive out ng Lord. Nawa malinaw po sa atin yon, no? Nawa malinaw po sa atin yon. Kasi kung ako man, lalo na kami ay mayroong background sa human rights, no?
At nakikipag-ugnay kami doon dati, no? Sa Pilipinas, maging yun. Pero may mga pagkakataon na kailangan mo lamang i-surrender yung sarili mo, mas marunong ang Diyos. Ang authority natin ay ang salita ng Diyos. Yung bakit sinasabi natin sola scriptura, na kung saan dapat ang rule ay hindi ang ating karanasan, hindi yung ating nararamdaman, kundi ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Na above sa atin yon. At kung hindi natin mauunawaan natin yon kung patuloy nating aaralin ang salita ng Diyos. At yun po, kung hindi natin inaral yung Deuteronomy, yung Leviticus, maging yung aklat ng Genesis, maaaring hindi natin maunawaan bakit pinalilinis ng Diyos ang lupang pangako. Nawa ito po ay maging malinaw po sa atin. Okay. Verse 22 to 23, at sinabi ni Josue sa dalawang lalaking naniktik sa lupain, pumasok kayo sa bahay ng upahang babae at ilabas ninyo roon ang babae at ang lahat niyang ari-arian gaya ng inyong ipinangako sa kanya. Kaya't ang mga binatang espiya ay pumasok at inilabas si Rahab, ang kanyang ama, ina, mga kapatid at lahat ng kanyang ari-arian. Ang lahat niyang kamag-anak ay kanalaring inilabas at sila'y inilagay sa labas ng kampo ng Israel. At dito ho, makikita natin, kahit na gaano kasama ang isang lahi, kahit na gaano kasama ang isang tao, basta siya ay manampalataya sa Panginoon, may kaligtasan. Amen. At yung po, yung makikita natin kay Rahab, siya po ay upahang babae. Hindi na natin kailangang i-elaborate yon, no? Pero dahil siya ay nanampalataya at pinakita niya yung kanyang pananampalataya sa Diyos ng Israel, nung kanyang kukupin yung mga tiktik, no? Yung mga espiya, yung mga James Bond, no? Kinukup niya yon at pagpapakita ng kanyang pananampalataya, at sa kanyang pananampalataya siya ay naligtas at ang kanyang pamilya. Ganun pa rin hanggang ngayon ang sa ating pananampalataya. Tayo po ay naliligtas, no? Okay, makikita pa ho na rin natin, hiniwalay ang para sa Panginoon, katulad ni Rahab, siya na ay para sa Panginoon, siya rin po ay inihiwalay sa lahing parurusahan at isinama siya sa lahi ng Israel. At alam naman natin, no, na si Rahab po ay nakabilang po sa ninuno sa laman ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga po, yung nakaraan natin ay hindi dapat maging hadlang sa ating kinabukasan kung tayo po ay manampalataya, manumbalik sa Panginoon. Verse 24 to 25, at kanilang sinunog ng apoy ang lungsod at ang lahat ng naroon, tanging ang pilak at ginto, mga sisidlang tanso at bakal ang kanilang pinasok sa kabangyaman ng bahay ng Panginoon. So dito na naman, no, yung principle of the purse. Verse 25, ngunit si Rahab na upahang babae, ang sambahayan ng kanyang ama at ang lahat niyang ari-arian ay iniligtas ni Josue. Siya ay nanirahan kasama ng Israel hanggang sa araw na ito sapagkat kanyang ikinubli ang mga sugo na ipinadala ni Josue upang maniktik sa Jericho. Diba? Ganun pa rin. Ang sabi nga ng Panginoong Jesus, yung pag ang lingkod, no, ikaw lamang ay magbigay ng tubig na malamig do sa lingkod, ay meron kang tinatawag na gantimpala. At yung ginawa ni Rahab ay nagkaroon siya ng gantimpala, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa kanyang pamilya. Tingnan ho natin ang pagsumpa sa sinumang magbabangon ng lungsod ng Jericho. Sabi roon sa verse 26, sumumpa si Josue ng sumpa sa kanila ng panahong iyon na sinasabi, sumpain sa harapan ng Panginoon ang taong magbabangon at muling magtatayo nitong lungsod ng Jericho. Sa halaga ng kanyang panganay ay ilalagay niya ang saligan nito at sa halaga ng kanyang bunsong lalaki ay itatayo niya ang mga pintuang ito. So, iyon po ay narisulat na sabi, no?
Subalit nung panahon ni Haring Ahab, na kung saan buhay ang propeta Elijah. Ito po ang pagkakasulat. During his reign, Hiel from Bethel rebuilt Jericho, as the Lord had foretold through Joshua, son of Nun. Hiel lost his oldest son, Abiram, when he laid the foundation of Jericho, and his youngest son, Segub, when he built the gates. O, nangyari po yung sumpa na inatter ni Joshua sa buhay po ni Hiel. No? Okay. Sa pinaka-last verse, Joshua 6:27, ano po yung naging pabuya kay Josue? Kaya't ang Panginoon ay naging kasama ni Josue at ang kanyang kabantugan ay lumaganap sa buong lupain. Bilang mananampalataya, ang pinakamalaki po nating tinatawag na reward ay hindi po yaman ng tao. Kung lagi natin tatandaan, ang pinakamalaking yaman ay ang makasama ang Diyos. Amen. Nakasama natin ang Panginoon. Yun po ang naging yaman ni Josue. At yung yaman niya na yon ay nagkaroon ng epekto sa kanyang bayan. At yun po ay sinasabi sa Joshua 24 verse 31. At naglingkod ang Israel sa Panginoon sa lahat ng mga araw ni Josue at sa lahat ng mga araw ng matatandang naiwang buhay pagkamatay ni Josue, at nakaalam ng lahat ng mga ginawa ng Panginoon para sa Israel. No? Yung presence ng God sa buhay ni Josue ay makikita natin sa kanyang pamumuno at habang siya po ay nabubuhay. Yung po yung chapter 6, pwede na tayo sa mensahe. Ano ba yung mga aral na yon? Sa misyon at sa paglilingkod sa Diyos. Lesson on mission and service during the fall of Jericho, o wall of Jericho. 1, pag sumunod tayo sa Diyos, tayo nagsisimula sa posisyon ng tagumpay. We are starting in the position of victory. Lagi ho natin tatandaan niya. Pag tayo po ay, pagka ang Diyos ang nagpapagawa, hindi niya po tayo pinasisimulan ng talunan. Tingnan ho natin. Sa Joshua 6 verse 2, wala pa silang ginagawa. Hindi pa sila umiikot. Hindi pa sila nagpapatugtog ng trumpeta. Hindi pa sila sumisigaw. Ano sabi? At sinabi ng Panginoon kay Josue, tingnan mo, ibinigay ko na sa iyong mga kamay ang Jericho. Nakuha natin? Sinabi na eh. Pag sumunod tayo sa Diyos, pag tayo sumusunod sa plano ng Diyos, hindi ho tayo sumusunod para matalo. Amen. We are already starting the position of victory. Amen. Bilang mananampalataya, let us always remember, through the cross of Christ, we are more than conquerors. Ito ang hirap ipaliwanag dito sa mga OFW kasi kayo ay mga breadwinner. Sa Pilipinas, ganito po yan. Usually kasi sa Pilipinas, mga lalaki ang nag-work. Pagka sa church, no? Pilipinas po. Palagay niyo gano'n. Tapos kayo yung mga nanay, mga homemaker. So, usually, ang mga kalalakihan, sila yung nag-work Monday to Saturday, di ba? And then, kung yan ay lingguhang kumikita, yung kita nila, 100% ibibigay kay Mrs. Yung lalaki na nag-work Monday to Friday o Monday to Saturday, he conquered yung kanyang trabaho. He conquered yung kanyang araw-araw na pagtatrabaho, di ba? Alam niyo po, para sa atin, di ba? Lalo na kung galing kayo sa
medyo malayo-layo kayo sa work ninyo, para kayo talagang mga conqueror doon. Kasi yung, yung makikipag-unahan ka sa jeep, sa bus, di ba? Makikipagsiksikan ka sa MRT, makikipag-ano ka, di ba? Conqueror ka talaga, i-conquer mo yung sarili mo, na darating ka sa gabi, alas 8, kailangan umalis ka ng bago mag-alas 6, i-conquer mo yun. Dahil, para nga makapunta ng alas 9 sa Makati, kailangan umalis ka ng alas 6 sa Commonwealth. Totoo yun. May mga miyembro kami natin na nasa Commonwealth, talagang papasok sila, kailangan nasa unahan na sila, kailangan alas 6. Kasi pagka dinatnanan sila alas 7, kahit babae yan, kung pwede lang sumabit sa jeep, sasabit yun. Conqueror. Pero pagka sa'yo iniintrega yung na-conquered, you are more than conqueror. Alam niyo po yung church ay ganoon. Jesus Christ conquers the dead. Sino ang nag-receive ng life? The church. He conquered. And then we receive yung benefits. Kaya sabi doon, we are more than conquerors through Christ, we strengthen us. Nakuha po natin? So tayo po bilang mananampalataya, we are starting sa position of victory dahil nanalo na ang Panginoon. Sabi ron sa 1 John 5 verse 5, who is he who overcomes the world but he who believes that Jesus is the Son of God? Amen. By faith and through faith, tayo po ay overcomers. Hindi pa man tayo nagsisimula because of our position in Christ, yung kanyang righteousness ay ibinigay sa atin, hindi dahil tayo ay righteous, unrighteous nga tayo eh. Humingi tayo ng tawad, at yun po ay lahat ay doon sa cross. No? And I always need to remind myself na wala akong righteousness except Jesus Christ, at yung righteousness na yun ay binigay niya doon sa cross. Binayaran niya tayo. Hindi natin kayang bayaran ang ating sarili. No? Hindi natin kayang bayaran yung mga bagay na yon dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So yung pagsunod natin sa Diyos, tayo po ay nagsisimula sa position of victory. No? Hindi, you are not working for your salvation, you are working out your salvation. Kaiba po yun. Pagka you are working for your salvation, hindi ka pa saved, nag-work ka para ma-please mo si God at i-save ka. Pero ang sinasabi ng salita ng Diyos, we are already saved, now we are working out. Parang nag-e-exercise, you are working out, hindi dahil para magkaroon ka ng katawan, kundi dahil may katawan ka at inaayos mo na lamang yung katawan na yon na hindi maging mukhang bariles. Oh. Madami yata sa harap. Sa mission, patungkol sa mission, alam niyo po itong Book of Joshua, lalo na itong chapter 6, pagka patungkol sa mission, marami po tayong matututunan doon. At si Hudson Taylor, siya po ay isa sa missionary na nagkaroon ng impact. Siya po ay sinend ng Lord doon sa mainland, sa China. At ito po ang kanyang sinulat. Hudson Taylor words about 3 different ways to serve the Lord. 1, to make the best plans we can and hope they succeed. Gumawa ka ng pinakamahusay na plano at umasa ka na ito ay magtagumpay. Pangalawa, gumawa ka ng sarili mong plano at ito ay ipanalangin mo sa Diyos na ito ay pagpalain. That the Lord will bless this. Pangatlo is to ask God for His plans and do what He tells us to do. Now, mukhang magkakaparehas. Ang kaibahan sa pangatlo, wala kang plano, ang sinasabi mo, Lord, ano po yung plano mo, ano po yung kalooban mo, yun po ang susundin. Magkaiba, di ba? Yung sa dalawa, pareho kang gagawa. Yung una,
Gagawin mo yung lahat sa kakayanan mo. Yung pangalawa, ipapanalangin mo na pagpalain ng Diyos. Usually na ginagawa natin. Diba? Pero number 3 is to ask God, Lord, ano po yung plano mo? At yun po yung gagawin ko. At ito po ay medyo mahirap. Ito po yung bagay na kailangan tayong mamatay sa ating sarili. Bakit ho? Kasi bawat tao ay mayroong nais, may plano, may goal. At mahirap isurrender yung sarili. Kaya sabi ng Panginoon, no, mahirap ang sumunod sa akin if you will not deny yourself. Now, what happened to Joshua? Joshua received his orders from the Lord, and that's why Israel succeeded. Joshua don't have a plan of his own. Merong plano ang Diyos. Kaya nga po, alam niyo po, sa salita ng Diyos, no? Pagka nag-aaral tayo ng Biblia, merong dalawang bagay na lagi natin titignan. Kung ang salita ng Diyos, is it prescriptive or is it descriptive? Ano yung prescriptive? Ang prescriptive ay ganito. Joshua 1:8. Anong sabi sa Joshua 1:8? Meditate on it day and night. Prescription yon. Yung prescription, kumbaga iinumin mo itong gamot na ito na ibinibigay ko sa iyo, ito ay maintenance mo, iinumin mo pag umaga at gabi. Prescriptive yun, di ba? So sa Joshua 1:8, meditate the word day and night. Prescriptive yun, dapat mong gagawin. No? Yung descriptive ay ganito. Meron sa Biblia na descriptive, alam natin na ang Diyos ay nagpapagaling. At pag tinignan natin ang salita ng Diyos, ang daming kaparaanan kung paano siya nagpapagaling. Dinidescribe ng salita ng Diyos kung paano ang Diyos ay nagpapagaling. Nagpagaling ang Diyos ng may leper sa pamamagitan ng paglubog sa tubig, no, sa ilog, Jordan, ng 7 beses. Ngayon, hindi po yung prescriptive. Yun ay describing that God can heal. Si Jesus Christ, may nakitang bulag, kinuha niya, gumawa siya ng putik, no, na may lurak niya, nilagay niya sa mata, gumaling. Tama ba? Merong lumpo, inutusan niyang tumayo. Di ba? Merong umiiyak na sabi niya, huwag kayong umiyak, buhay pa yan, natutulog lang. Lahat na yun is descriptive of what God can do. Ngayon, pagka tinuring mong prescriptive yun, dapat pala, pag may ketong, 7 beses na lulubog sa tubig, gagawin mo ng prescriptive. Dapat pala, pag bulag, ay gagawa ka ng lupa, lalagay mo sa mata. Prescriptive ang tawag. Description yon, paano ang Diyos ay nagpapagaling sa iba't ibang kaparaanan. Nawa, makuha ko natin yun, no? Hindi lahat, sabi mo, etong Taipei ay ipanalangin natin sa Panginoon, mag-ikot tayo. Lalakad tayo sa buong Taipei, no? Isipin niyo po, sa isang araw, nalibot nila yung Wall of Jericho dahil hindi naman yung kalakihan katulad nitong Taipei. Kung gagawin mo natin yun, tapos sisigaw tayo, wala namang wall dito nung babagsak. Naukuha ko natin, no? Ang issue is, ano ba ang pinagagawa ng Diyos? At kung yung pinagagawa ng Diyos ay pinagagawa pa sa atin. Kaya kahit ang ministry, hindi lahat ng ministry ay kaya natin gawin at hindi lahat ng ministry ay pinagagawa sa atin ng Diyos. Dapat po naunawaan po natin yun. Kung meron mang mga ministry na may ginagawa sila, praise God for that. Kasi doon sila inilagay. Di ba?
May kanya-kanya po tayong maabot at may kanya-kanyang ipapaabot sa atin ng Diyos. Ang mahalaga ay merong tayong kanya-kanyang assignment. There are different ways to serve the Lord. Let us ask God, Lord, ano naman yung pagagawa niyo sa amin? Kahit sa atin kahit sa ating maliit na fellowship, may kanya-kanyang gifts ang bawat isa. Amen. May kanya-kanya tayong magiging role. Hindi pare-parehas. Isipin nyo na lamang, kung lahat po tayo nagsasalita ngayon at lahat tayo may mind, hindi po tayo magkakaintindihan. Merong kanya-kanya po. No? O lahat po tayo ay nagigitara. Lahat tayo ay though gusto natin na maraming kumanta, no? Lalo na lalaki, di ba? Soprano. Di ba rin ang soprano, basta wag lamang suplado, di ba? Okay. At hindi sintonado. At sintonado. Number 2, dahil sa pananalig tayo'y magtatagumpay. Sabi ron sa Hebrews 11 verse 30, sa pananampalataya'y gumuho ang pader ng Jericho pagkatapos na malibot sa loob ng 7 araw. By faith, the walls of Jericho fell down after they were compassed about 7 days. By faith, sa pananampalataya. Kasi talagang, it will take faith Mag-iisip ka, paano ba ito babagsak? Paano ba tayo magtatagumpay? Mag-iikot lang tayo, tapos sisigaw. Wala tayong hammer, wala tayong ano. Hindi na lang natin inisa-isa. Pero yun ang pinagagawa ng Diyos sa kanila. Kaya nga po sa 1 John 5 verse 4, and this is the victory that has overcome the world, our faith. Our faith. We are overcomers by faith. Sa pananampalataya, hindi sa lakas natin, hindi sa dunong natin, hindi sa lahat, kundi dahil sa ating pagsunod sa Diyos, dahil sa ating pananalig. Bakit ho? Kasi, tingnan ho natin kay Hudson Taylor, sabi niya, patungkol sa mission, there are 3 stages to every great work of God. First, it is impossible. Then, it is difficult. Then, it is done. It is impossible na iikot ka lamang, sisigaw. It is impossible. Imposible yun Tapos, it's difficult. Alam niyo yung difficult? Yung mag-iikot ka, na 6 na araw na parang walang nangyayari. Napakahirap yun. Alam nyo, pag nagsuserve ka sa Lord na parang walang nangyayari, Lord, ano ba? Tagal-tagal ko nang pinagpe-pray. Ang tagal-tagal ko nang iniiyak. Ang tagal-tagal ko na. Meron ba kayong mga ganon? Yes. Na panahon na meron kang iniiyak sa Lord na parang ang tagal-tagal pero wala pa rin katugunan. But you are keep on believing. Di ba? Napaka-difficult. Difficult yun. It is difficult. Kung ang mga Pilipino ay hindi magsalita ng 6 na araw, very difficult. Imposible. Parang di mangyari. Minuto lang basta. Minuto lang na. Ito lang sa akin, pag wala sabi sa Pero man naglalakad kayo, ang dami ninyo, tapos hindi kayo mag-uusap. Hindi sira ulo. It's difficult. Diba? Pero talaga, pagka tayo pinaglilingkod sa Diyos, may mga panahon na difficult, but we keep on believing, even though it is difficult. Amen. Walang pinagkaiba, di ba? Yung maaaring may mga anak, may mga kamag-anak ka sa Pilipinas, tinatanong, akala nila napakaganda ng buhay mo dito, di ba? Hindi nila alam yung difficulties na nararanasan mo. Hindi nila alam yung mga challenges. Hindi nila alam yung homesickness. Di ba? Masarap sa atin, ang daling tumambay. Alam niyo ba yung na-miss ko sa Pilipinas nang una-una, yung tambay. Wala, sabi ko, ba't walang tambay dito? Di ba, pag lalabas ka sa atin, di ba, alas 7 pa lang, may nagkakape na doon sa nakagalit pa. Ang mananang pala, maniniwala ka talaga, naku, grabe oh. Wala yung trabaho, lalaki ng tiyan. Kape-kape na
Kape sa umaga, pagka ano na, Alam na. kulang kabayo na, pagkagabi, di ba? Then it is difficult. Once we serve God, it is difficult. Hindi naman niya sinabing, He never promised a heart. Di ba? He never promised, ano lang? Rose and flower. Hindi niya pinamis na laging may rainbow. He only promised a heart full of singing. He only promised a heart full of singing. Na kahit sa panahon ng difficulties na roon, na kahit sa panahon na sumusunod ka, kahit hindi mo naunawaan, sumusunod ka, at iyon po ang pinaka-difficult sa walk of faith. Nananatili ka. Alam niyo po yung panahon na ito, sila Hudson Taylor, very difficult yung kanilang kalagayan niya. No? Iba ay hinaharas sila, iba ay pinapatay mga missionary doon sa mainland ng panahon na yan. But they continue knowing na yun ang pinagagawa ng Diyos. Then it is done. Pangatlo, ang pananalig ay pinapayag sa pagsunod. Faith is expressed in obedience. At iniutos ni Jose sa bayan, huwag kayong sisigaw, ni maririnig ang inyong tinig, ni magsasalita ng anumang salita, hanggang sa araw na aking sabihin, kayo'y sumigaw, at saka lamang kayo sisigaw. Kaya't kanyang inilibot na minsan sa loob ang kaban ng Panginoon. No? Nilibot sa lungsod ang kaban ng Panginoon. Sabi sa Hebrews 11 verse 8, by faith Abraham obeyed when he was called to go out to the place which he would receive as an inheritance. By faith, si Abraham po ay umalis doon sa kanyang lupang kinalakihan para puntahan ang lupang pangako ng Diyos. At yung lupa na yon ay nakuha ng panahon ni Joshua at hindi po 100% na nakuha yun. Ang 100% na pagkuha ay ang sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Kung saan tayo po ay makakabilang doon sa kanyang paghahari. Natingnan ho natin itong sa Lessons in Obedience, Faith, and Mission sa sinulat ni Hudson Taylor sa China's Millions noong July 1875. Ito pong paragraph na ito. Sabi nito, the Lord's word in reference to His various command is not do your best, but do it. That is, do the thing commanded. We are therefore making arrangement for commencing work in each of these 9 provinces without haste, for he that believeth shall not make haste, but also without unnecessary delay. If you be willing and obedient, you shall eat of the good of the land. Whatsoever is said unto you, do it. No? So sila po ay may misyon at ang pupunta nila ay 9 provinces. 9 provinces. Pero ang kanilang motto ay hindi yung do your best. Ang kanilang motto is do it. That was 1875. Yung nakikita nating do it, bago lang yun. Galing yan dito. Do it. Ganun po yung obedience. Like a soldier. Diba? Like a soldier. Sabi nito, he that believeth shall not make haste. Yung mga nananampalataya raw naniniwala, hindi magmamadali at hindi rin magde-delay. They will work according to God's timing. No? Lord, ito na ba yung time? Ito na ba yung ano? There are times na sasabihin ng Lord, wait. Matatandaan ho natin, nung si Lazarus ay may sakit. May sakit yung si Lazarus. Si Lazarus ay kaibigan ni Jesus. Kayang pagalingin ni Jesus si Lazarus. Pero nung pinatawag ni Mary at Martha si Jesus Christ para pagalingin yung kanilang kapatid, hindi ho pumunta si Jesus. Kailan siya pumunta?
Pumunta si Jesus nung nakalibing na si Lazarus. Why? Because may plano ang Diyos. Because gusto magpakilala ni Jesus na siya ay hindi lamang siya Jesus the healer, kundi siya ay si Jesus the life and the resurrection. Na siya ang buhay at siya ang muling pagkabuhay. Doon sa John 11 niya dineclare that I am the life and I am the resurrection. So, nire-reveal ng Panginoon kung sino siya kahit sa panahon na sinasabi niyang wait sa kanyang timing. No? May timing kasi ang Lord eh. Pagpapakilala ng Lord, may timing. Alam ng mga alagad, alam nila Mary, Martha na si Jesus Christ ay healer. Pero ng mga panahon na yon, 1 week after na siya ay buhayin si Lazarus, papasok na si Jesus Christ doon sa Jerusalem, magkakaroon ng triumphal entry. And then, few days, siya po ay papako sa krus. Kailangan maniwala, kailangan nilang mapakita, kailangan maipakita ni Jesus na siya ay may power over life and death, na siya yung resurrection and the life. So yung timing po, napaka-importante yun, kahit sa ating pananampalataya. Lalo na sa ating pananampalataya. May mga panahon na gusto nating tugunan na ng Diyos yung ating panalangin. Now, always remember this. Gustong-gusto ng Panginoon na tugunin ang lahat ng ating panalangin. Amen. Pero kung tinugon kaya ng Diyos ang lahat ng ating pinanalangin, lalalim kaya tayo sa ating pananalig? Gagamitin kaya natin yung ating ipinalangin sa Diyos? Di ba, minsan gusto pa natin, Lord, pagka binigay mo ito, bibigyan kita, babalat kong ang kita. Parang may utang na loob ang Diyos pagka pinagpala ka. Di ba? Hindi kayo yun, yung iba yun, di ba? Pag nalanalangin, meron, Lord, pagka binigay mo ito sa akin, ibibigay ko ito sa iyo, ha? Para ang Diyos ang nangangailangan. SUV pastor. Sa bagay ako, minsan gano'n ang manalangin. Pero kayo, very mature na kayo, kaya... Ako pastor tayo, 101 eh. Now, mga kapatid, pagka ang ating mga panalangin at ang ating buhay naging matagumpay, let us always remember this. Joshua 6 verse 19, ngunit lahat ng pilak, itlomas, silang tansod, bakal, ay banal sa Panginoon na mga ito'y papasok sa kabanyaman ng Panginoon. Makatapos ang tagumpay, ibabalik dapat ang bagay na para sa Diyos at papuri na para sa Kanya. Amen. Let us always learn to give back the glory sa Diyos at ibalik sa Kanya ang para sa Kanya at sa Kanya. Hindi tayo nagbibigay pag tayo ay nagbabalik. Let us always remember that. Dahil ang lahat ay sa Kanya at tayo po'y mga katiwala lamang. He who glories, let him glory in the Lord. Mga kapatid, it is all by faith. At yung faith na yun, expressed ng obedience. Expressed through obedience ng mga Israelites. They were able to conquer yung Jericho, the walled city, yung pinaka highly defensive city, pinakauna, at yung ano pa yung pinakamahirap pasukin, yun ang pinapasok ng Diyos sa kanila na walang experience. Wala silang experience. Yun yung first time nila ng warfare. Pinagtagumpay sila ng Diyos. Dahil ba sila ay magaling? Hindi. Ang sabi doon sa Deuteronomy, yung binasa natin kanina, no? Sabi doon, Deuteronomy 9 verse 4, when the Lord your God has driven them out before you, do not say in your heart, because of my righteousness, the Lord has brought me in to possess this land. Rather,
The Lord is driving out this nation before you because of their wickedness. Hindi dahil tayo righteous. It's all because of God's favor. At dahil nanampalataya tayo sa Diyos at sumunod sa Kanyang kalooban, kaya tayo nagtatagumpay. At pag tayo po ay nasa rurok ng tagumpay, let us always remember to give everything what is belonging to God. At ang pinaka-belong to God ay yung Kanyang glory, yung lahat ng tayo po ay panandalian tumayo, tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Panginoon at dakilang Diyos, Ama naming mapagpala. Tunay nga po na wala kaming magagawa kung wala kayo sa buhay namin. Anumang pananagumpay namin ay dahil sa iyo. Kami, Panginoon, ay nagpapasabot sa iyong kalooban. Linisin yung patuloy ang aming puso at isipan. Patuloy naming makita ang kaluwalhatian ni Kristo Jesus, ang kanyang pagliligtas, ang kanyang katwiran, na hindi namin kayang iligtas ang aming sarili at kanya kaming iniligtas, O Diyos. At hindi rin namin kayang magtagumpay maliban kayo, Panginoon. Tulungan niyo po kaming manampalataya, tulungan niyo po kaming sumunod. Tulungan niyo po na kumilos kayo sa amin ayon sa inyong kapanahunan. At kami kikilos din ayon sa inyong kapanahunan. Salamat po, O Diyos, sa biyaya na iyong pagkakakaloob. Salamat po sa tagumpay. Salamat, Panginoon, sa mga aral na iyong salita. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen.